Simula na po tayo, manalangin na po tayo. Hallelujah! Amang banal, Diyos na buhay, kami po ay dumudulog muli sa gabing ito. At papasalamat sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan at buhay. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin sa buong maghapon. Ginabayan mo po kami sa lahat ng aming mga gawain. Salamat po, iningatan mo kami. At patuloy namin dinudulog yung mga mahal namin sa buhay na wala pa ngayon. Kayo po ang magbantay sa kanila, mag-ingat, magligtas. Kayo po ang magdala sa kanila sa aming kani-kaniyang tahanan na ligtas sa anumang kapahamakan. Ang dugo ng Panginoon Jesus, ang tumaki po sa kanilang lahat at yung mabubuti ang anghel magbantay po sa kanila. Panginoon, tulungan mo po na makapakinig ang marami, ang mga dati na, ang mga bago, at tulungan mo po na ito ay i-share ng aking mga kapatid sa mga tao, sa ibang mga tao para marami makarinig at makaalam ng iyong mga salita. Lord, dinudulog ko po sa iyo na pagpalain mo ang gawain ito. Tulungan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga leaders, maging ang mga ginagamit mo sa JTTLC ay makapakinig po, Panginoon, ng iyong mga salita. No? Lord, dalangin po namin, patuloy na udyukan sila ng iyong banal na espiritu at patuloy, Panginoon, na maging maalab ang kanilang paglilingkod at ang kanilang pagsunod sa iyo. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga ito, maging lahat po ng mga makikinig ng mga bago-bago o bago. Lord, dalangin po namin na patuloy na makaintindi at makaunawa sila na iyong mga salita. Sa iyo namin pinagkakatiwalang gawain ito, ikaw mataas, madakil at maparangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Amen po. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay mag-aral na muli. Ang ating pag-aaralan ay isa na naman pong parable, no? Parable of the laborers in the vineyard. Ang talinghaga tungkol sa mga manggagawa sa ubasan, no? Okay, mami ako lang sasabihin sa inyo kung saan ito masusumpungan. Okay, no? So, tingnan po natin kung bakit po sinaysay po ni Jesus ang talinghagang ito. Talinghaga tungkol sa manggagawa sa ubasan, no? Ano po ang dahilan? Ba't kaya ito sinaysay ng ating Panginoon Jesucristo? Dahil lagi ko pong sinasabi sa inyo, pagka tayo po ay mayroong bagong parable o talinghaga na pinag-aaralan, inuungkat po natin kung anong dahilan bakit sinaysay ni Jesus ang talinghagang yon. Napakaganda po na bago natin pag-aralan yung talinghaga ay malaman natin bakit sinaysay ni Jesus Christ yung talinghagang yaon, no? So, kaya nga babalikan natin yung mga unang talata, mga nauna sa kaniya, at doon natin makikita bakit sinabi to ni Jesus Christ yung talinghagang patungkol sa manggagawa sa ubasan, no? So una, ito po ay kung makikita po natin sa Mateo 19, yung kasaysayan na pag-aralan na rin po natin to, parable about the rich man, yung rich young man, no? Yung isang lalaking bata na mayaman, no? Tong lalaking to ay nagtanong sa ating Panginoong Jesus. In-approach niya si Lord at tinanong niya, paano daw ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? So, how do I inherit the eternal life? No? Paano ko ma-inherit? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yun po yung sinasabi sa verse 16. Tinanong po ito ng lalaking mayaman, no? Ng binatang mayaman, no? So, itong lalaki to, kung basahin natin yung buong sinasabi po dito sa Matthew 19, makikita po natin siya na napakayaman, ubod ng yaman. He was a great leader. He was a wealthy, morally wealthy. Siya po ay physically wealthy. Siya rin po ay financially wealthy. Lahat nasa kanya na po. Napakayaman po itong lalaking to, no? But, kung isang bagay na bumagsak sa kanya, but he is not spiritually healthy.
no? So, sabi niya, Panginoon, Jesus, paano ba ako magkakaroon ng buhay ng walang hanggan? So, sinagot siya ni Jesus sa verse 18, wag kang, nagawa mo na ba? Sabi sa verse 17, no? Kung nais mo magkaroon ng buhay ng walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Yun po ang sabi ng Panginoong Jesus. Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Sabi, alin ang mga yun? Sabi ni Jesus sa kanya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan, igalang mo yung ama at ina, no? At sabi, ibigin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ilan pa, at iba pang mga kasulatan. Pero ang sabi ng lalaki, hindi pa natatapos ang ating Panginoong Jesus, ilan pa lang po yung nasasabi niya sa Ten Commandments, nakalima lang palang yata po siya, sinabi ng lalaki na, lahat yan nagawa ko na, mula na ako'y bata pa. No? So, itong lalaki ito ay parang kahanga-hanga, dahil sinabi niya ng lahat ng yun ay nagawa na niya, mula pa nang siya ay bata pa. So, kung makikita po natin, ang galing naman ng lalaki ito, lahat ng kasulatan ay nagawa na niya mula ng bata pa siya, no? Pero nung sabihin to ng lalaki, ang sabi sa kanya ni Jesus, ganun ba, sinunod mo na lahat ng yan? At sabi ng lalaki sa verse 20, ano pa po ang dapat kong gawin? So, makita natin, eager siya na makapasok ng langit. Eager siya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nung sinabi niya, nagawa ko na to, at tinanong niya si Jesus, ano pa yung dapat kong gawin? At sumagot si Jesus sa verse 21, kung ibig mo maging ganap, no? If you want to be made whole, kung ibig mo maging ganap, sabi ni Jesus, ipagbali mo lahat ng iyong kayamanan, lahat ng iyong ari-arian, at ipamahagi mo sa mga dukha o sa mga mahirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. So, maraming instruction na sinabi ang Panginoon. Una, ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung ibig mo talaga magkaroon ng buhay ng walang hanggan, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian. Pagbili mo lahat ng iyong kayamanan, sabi diyan, ipamahagi mo, pangalawa, ipamahagi mo sa mga dukha, ibigay mo sa mga dukha, sa mga mahihirap, no? At ang sabi niyan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, no? Bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. Yun po ang sabi ng Panginoong Jesus. Pero alam po ninyo, itong lalaki ito na napakayaman, umalis po siya nalulugo-lugo. Why? Because he is too wealthy. Parang naging, hindi lang parang, kundi nag-idolo niya o naging idol niya yung tinatawag na wealth o kayamanan. Sa katunayan, hindi lahat ng mayayaman ay tinatawag ng ating Panginoon. Itong lalaking ito ay isa na mayaman na tinawag ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya. Pero, excuse me. Yung lalaking to ay isa sa tinawag na ating Panginoon Jesus na ubod ng yaman, pero hindi siya nakasunod sa Panginoon. Bakit? Hindi niya magawa yung inutos ng Panginoon na ibenta niya lahat ng kanyang ari-arian at ipamigay niya sa mga duka o sa mga mahirap. Kaya hindi siya nakasunod sa ating Panginoon. No? So, ang ibig bang sabihin, lahat ba ng mayaman ay hindi papasok sa langit? O hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? No. Hindi sinasabi niya na lahat ng mayaman ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, no? Kundi yung mga tao na hindi niya kaya na sumunod sa ating Panginoon dahil sa kanilang kayamanan o dahil sa pag-ibig sa kanilang mga kayamanan o mga ari-arian, no? So, naging yung kanyang wealth, itong laman ng puso niya dahil kung saan naroroon ang yung kayamanan,
kung ano, doon naroroon lang yung puso, no? So, ito ng dahilan kaya hindi siya nakasunod sa ating Panginoong Jesus. Now, sinabi sa verse 27, ito naman po si Peter, si Pedro. Sabi po ni Pedro, nagsalita naman si Pedro pagtapos ng bagay na yun o ng pangyayari yun. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Ayan, sumabad si Pedro. No, ano ibig sabihin? Yung lalaki mayaman hindi nakasunod sa Panginoon dahil sa pag-ibig sa kanyang salapi. No? Hindi nagawa ng mayamang ito na sumunod sa ating Panginoon dahil hindi niya magawa na sundin ang inuutos ng Panginoon na ibenta ang kanyang mga kari-arian, kayamanan at magi sa mga duka. Nang ibig sabihin ni Pedro, kung ang lalaki mayaman dahil sa pag-ibig sa kanyang salapi ay hindi nagawa niya makasunod sa Jesus, paano naman kami? Na ang sabi ni Pedro, Panginoon, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat. No? Sabi dito, iniwan namin ang lahat. Iniwan namin ang bangka namin, iniwan namin ang lambat namin, iniwan namin ang dagat, iniwan namin magulang namin, ang asawa namin, at kami sumunod sa inyo. At ang sabi pa ni Pedro, ano po naman ang para sa amin? So, yun ang tinatanong niya. So, kung kami sumusunod sa iyo, yung lalaki yun, hindi niyo magawang sumunod sa inyo, kami, sumunod po kami sa inyo, iniwan namin ang lahat. Ano naman ang para sa amin? Anong makakamtan namin? No? What then we will have? Okay. So, yan ang tanong ni Pedro. At sa verse 29, ang sabi ni Jesus sa verse 29, kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo, at pagkakaluban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuli na magiging una. No? Na ibig sabihin ng Panginoon, yung mga ginagawa niyong yan, hindi naman talaga sakripisyo yan . It is not sacrificing, no? But it is investing. Yan ang pinupunto ng Panginoon. Iniwan mo lahat ng bagay na yan para sa akin, pero hindi yan sakripisyo, kundi nag-i-invest lang kayo. Nag-i-invest lang kayo. Yan ang sabi ng Panginoon. You have more than upang magkaroon ka ng marami, no? Hindi ka nagsasakripisyo, kundi nag-i-invest ka. At sinabi ni Jesus, na sino mang nawahuli ay siya mauna, at ang nauna ay mahuli. Yan. So, tandaan nyo yan, ipupunto natin yan, tatalakayin natin yan. Bakit sinabi ni Jesus na maraming nauna na nahuli, at maraming nahuli na nauna? No? So, tandaan po natin na ang parable na ito has nothing to do sa salvation. Walang kinalaman dito ang salvation. Dahil ang salvation ay hindi naman na-earn to. Hindi natin kayang bayaran ang salvation, ang kaligtasan. Kundi si Jesus lang nakapagbayad ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay nagmumula lang sa ating Panginoon. Kaya ang parable na ito ay hindi patungkol sa kaligtasan, but patungkol sa service to God. Paglilingkod sa Diyos. No? Now, para ang parable na ito ay nilahad ng ating Panginoong Jesus para i-correct niya yung earthly mindset, no? Yung mga kaisipan, pang sanglibutan, pang mundong kaisipan ng mga alagad patungkol sa tinatawag na serving Him, no? Paglilingkod sa Diyos, no? Ang kwentong ito ay malapit na si Jesus Christ ay mamatay o maipako sa krus, no? So, sinabi ni Pedro na iniwan nila ng mga sumunod sa kanya lahat ng bagay at sumunod sa ating Panginoon, no? So, very important, napakalaga itong parable na to because lahat po tayo ay nire-require ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. So, mga kapatid, mga leaders,
mga ginagamit ng Panginoon. Nawa, nakikinig po tayo lahat ngayon at i-share niyo po ito sa lahat ng mga ginagamit ng Panginoon, sa lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon. Matthew 20, ito po ang ating pag-aralan. Matthew 20, ang talingga tungkol sa manggagawa sa ubasan. Verse 1, no? Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. So, ayan, ang kaharian daw ng langit ay gaya po ng isang lalaking mayaman o na isang mayaman tao, no? Na lumabas maagang maaga pa upang kumuha ng gagawa sa kanyang ubasan. So, naghanap siya ng mga tao na gagawa, na i-hire, no? Na ang bayaran ay arawan. Dito rin naman sa atin, meron din mga gano'n na arawan ang bayad, no? So, yung inutusan niya yung kanyang landowner na kumuha ng mga tao na gagawa sa kanyang ubasan, no? Sabi po dito, verse 2, nang magkasundo na sila, nang nakakuha siya ng mga manggagawa, no? Nang magkasundo na sila sa upa, na ang upa ay isang salaping pilak. Dito po sa Mabuting Balita, translation ay isang salaping pilak. Pero sa English, 1 denarius. Yung isang denaryo, ito po ay nangangahulugan ng isang araw na sweldo na isang tao, no? So, kung ang sweldo sa pera natin ng isang tao ngayon, ang minimum ay 495 o 500 pesos ang minimum wage. Parang ganun po. Nung panahong yon, nagkasundo po sila sa isang denaryo ang sweldo. Isang araw na sweldo ng isang manggagawa. So, yung araw na ito, yung sweldong ito, it's enough para makakain sila, makabili sila ng pangangailangan nila sa araw na yun, no? So, 1 denarius, no? Okay, 1 denari. Tapos, sabi diyan, nagkasundo sila na isang denaryo o isang salaping pilak sa maghapon. Ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. So, nagkasundo sila, nagkasundo na sila, o pinando ng mga ubasan, sabi, ayan ang ubasan, maggawa na po kayo. So, gumawa sila. Nung umagang yon ay 6 a.m. Alas 6 pa lang ng umaga. Tapos sa verse 3, lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga. So 9 a.m. No? Lumabas na muli yung katiwala at naghanap uli ng mga tao na gagawa sa kanyang ubasan. No? Mag-aalas 9 ng umaga. At nakita niyang iba pang tatayo-tayo sa palengke. Ito yung marketplace. Dito nila hinahire yung mga lalaki na gagawa sa kanilang ubasan. Yung mga taong gagawa sa kanyang ubasan. So, nakita nila doon yung mga taong tatayo-tayo, walang ginagawa. At minungkahin nila na sumama upang gumawa sa kanilang ubasan. Pero hindi sila nag-mention kung magkano kanilang tatanggapin, no? Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan, sabi ng may-ari, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. So, hindi niya sinabi kung magkano bibigay niya, pero sabi, karampatang upa, whatever is right, no, I will give it to you. Kung ano ang tama na dapat na ibigay sa iyo, kung ano ang minimum wage, ibibigay ko sa inyo. Sige, pumunta na kayo, sumama na kayo sa amin. So, ayun. So, yung isa, 6 a.m., yung pangalawa ay 9 a.m. Pagtapos, parang kulang pa, marami pang aanihing ubas. Kaya lumabas na naman yung landowner, at pumunta na naman siya sa marketplace upang maghanap ng mga tao na gagawa sa kanyang ubasan. At yun, ang oras nun ay 12 noon, alas 12 na, no? Lumabas na mag-aalas 12 ng tanghali. At hindi lang mag-aalas 12 ng tanghali, kundi ng hapon yun, 2 beses siya lumabas, ng alas 12 ng tanghali at alas 3 ng hapon. So, nung alas 3 ng hapon, naglumabas uli siya para maghanap pa uli ng karagdagang mga manggagawa. At gayon din ang ginawa niya, no? So, sinabi rin niya na bibigyan silang karampatang sweldo. So, pagkatapos, nung
sa verse 6, sabi po din sa talatang 6, na mag-aalas 5 na ng hapon, siya lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tayo lang kayo ng tayo? Lang kayo dito sa buong maghapon. Sabi ng mga tao, wala po kasi nagbigay sa amin ng trabaho. Sagot niya, kaya sinabi niya, kung gayon pumunta rin kayo sa aking ubasan. Aba, mag-aalas 5 na. Siyempre, alam natin, nag-aalas 5 lang yung trabaho. Pero, malapit na mag-aalas 5, nag-hire pa rin siya ng trabahador. Kasi, paglabas niya, nakita niya, may mga nakatayo pa rin doon. Siguro, itong may-ari o yung landowner ay, ano ba to? Wala ba silang ginagawa? Parang nakakaawa naman. Kaya ang ginawa niya, hinire din niya. No? Okay, so, okay, verse 7. Sabi sa verse 8, nang gumabi na, sinabi ng mga aris ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. No? So, ang mga nagsimula ng alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang salaping pilak. Ayan. So, kung makikita natin, ang inunang pinasweldo ay yung mga pumasok ng huli, yung mag-aalas 5 ng hapon. At nakita ng mga nauna sa kanila, siguro yung pumasok ng alas 6, pumasok ng alas 9, alas 12, na ang binigay doon sa mag-aalas 5 na nang dumating ay isang pilak, isang salaping pilak o 1 dinari, no? So sabi, wow, grabe naman, ang galante naman tong si ma'am o si sir, galante naman, laki magpasweldo. Wala pang isang oras isang dinaryo na agad ang binigay. Galante yun no? So, na-expect nila ng mga nauna na mas malaki yung ibibigay sa kanila, no? So, wala namang problema kung sana ang inuna yung unang pumasok pero hindi, baliktad Ang inuna ay yung mga nahuling pumasok o yung pumasok ng alas 5, no? So, kanilang pinasweldo ng landowner ang pumasok ng alas 5 ng isang denaryo o isang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa, isang araw na sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Pero wala pa siyang isang oras na nagtrabaho. Lumapit ang mga nauna, ito na yung mga pumasok ng alas 6, alas 9, alas 12, alas 3. Nang sila naman ay tumanggap, inakala lang tatanggap sila sa verse 10, inakala nila na sila'y tatanggap ng higit pa doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tigi-isang salaping pilak. Yan. So, kung makikita ninyo sa una, ano po ba ang kontrata nila? Iba ang kontrata po nila na sige, alam naman nila na isang araw na pasweldo sa kanila. Yung pumasok ng alas 6, o sige, babayaran kita ng isang... Nagkasundo sila dun sa isang denaryo at pumayag sila noon. No? Pumayag sila. Nainggit lang sila dun sa mga huling pinasweldo dahil wala pa isang oras pero sumeldo ang mga taong yun na isang denaryo. So, sa verse 10, ang sabi dito ay, verse 11, nang magkagay, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Eto na, nagreklamo sila. No? Ibig sabihin ng reklamo na ito sa wikang Grego, no? Hindi lang isang beses, kundi constant, continuous, lagi. Hindi sila tumitigil na lumalabas sa bibig nila ay puros mga reklamo, pero puros mga kadaldalan, no? Halos sigawan na nila yung landowner na sinasabi nila unfair. Hindi makatwiran, hindi matuwid, no? Unfair, no? Dahil nagreklamo sila dahil ang tinanggap nila ay parehas lang ng mga nahuli. Samantalang sila ay wala pa isang oras na gumawa. At ang sabi nila, nagreklamo sila na may-ari ng ubasan, sinabi nila, isang oras lamang nagtrabaho mga ito na huling dumating.
Samantalang naghapon kaming nagtrabaho. Tinan nyo, no? Ang daing nila, maghapon sila nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Ayan. So, ito ang kanilang reklamo. Hindi kayo makatarungan. Dahil pinarehas nyo ang aming upa samantalang kami nagtiis ng mga init ng araw. Umaga pa lang, alas 6 pa lang, nandito na kami. Pero parehas lang sweldo namin doon sa mga nahuli. No? Ayan. Bisan, kung makikita po natin, tatanungin ko kayo, tayo po ba ay naranasan nyo na po ba na kailan nyo po huling sinabi ng Lord na unfair? Lord, unfair ka. No? Ako ng dalo. Ako nagbibigay ng tithes. Bakit yung kapitbahay ko hindi naman umaattend lagi yun ng Sunday? Pero bakit mas pinagpapala mo siya kaysa sa akin? Di po ba? Minsan, parang ganoon din tayo eh. Nagsasabi tayo na unfair naman. Bakit sila binibiyayaan mo? Hindi naman sila masipag sa iyong gawain. Ako, leader pa nga ng church eh. Ako nga song leader pa eh. O pwede natin sabihin, ako nga preacher pa eh. Pastor pa eh. Bakit? Kaunti lang yung pagpapala na tinatanggap ko. Kung kumpara doon sa mga taong yun, na hindi naman mabait, hindi naman mabuti, hindi naman lagi umaattend ng church, wala namang posisyon ang posisyon lang sa church, tagapagkamay, tagapag-welcome, di ba? Ako, leader, ako song leader ng church, o preacher pa ng church, di ba? No? Pero, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sumagot ang may-ari ng ubasan sa bawat isa sa kanila, kaibigan, hindi ko kayo dinaya. Na kung sinasabi ng mga taong yun na unfair ka, dinaya mo kami, hindi ko kayo dinaya, sabi ng may-ari. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Oo nga naman, kung titingnan natin sa unang talata, pumayag sila na ang bayad sa kanila sa isang araw ay isang putol ng pilak, isang salaping pilak. Ano sabi sa verse 14? Kunin mo ang para sa iyo, umalis ka na. Ano naman sa iyo? Kung ibig kong bayarang nahuli ng tulad sa ibinayad ko sa iyo, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigin? Ayan. So, ang sabi ng may-ari, wala ka nang pakialam kung gusto kong magbigay sa kanila ng kagaya ng sweldo sa iyo. Wala ba akong karapatan na gawin yun? Akin naman itong perang ito. No? So, sabi diyan, kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Ayan, no? Kung titingnan po natin, no? Merong tendency na sabihin mo sa Diyos na siya ay unfair. Kapag nakapokus tayo sa ginagawang paglilingkod ng iba. Siya, konti lang naman yung gawain niya sa church eh. Di naman, nagaano lang yan nagda-dance lang naman siya. Ako, naglilinis ng church. Lagi ako naglilinis, pati CR nililinis ko. No? Pero bakit ganun ka, Panginoon? Yung biyaya at pagpapala, hindi ko nakikitang binubuhos mo sa buhay ko. Yamang lahat ng bagay, binigay ko sa inyo. Kagaya ni Pedro, iniwan namin ang lahat ng bagay para sa iyo, Panginoon. No? Tinitingnan natin na yung iba, mas konti lang kanang ginagawa at tayo ay mas marami. Mas tayo ay mas dapat bigyan ng halaga dahil mas malaki ang trabaho natin sa church. No? Mas valuable tayo kaysa sa iba, no? Kung performance ang pag-uusapan, ha? So, kung sabi ng verse 12, sabi dito sa verse 12, sabi, bakit naman pinagpare-pareho niyong aming upa? Hindi niya matanggap na mas
na parehas lang niya yung sweldo ng mga taong pumasok ng huli. Siya ay maraming paghihirap na ginawa. No? So, minsan, may mga pagkakataon na nakikita natin yung ginagawa ng iba. Diba? When we put our focus on our own service to God, no? Parang akala natin yung kingdom of God, ang kingdom of God ay para sa atin lang talaga dahil mas maraming tayong ginagawa para sa kanyang kaharian. No? At hindi doon sa mga tao na gumagawa lang ng konti. No? Tandaan po natin, kapag ka nakapokus po tayo sa ating own service, no, nadi-dissatisfy tayo kapag hindi natin na-receive, no, yung parang akala mo na, ito ang dapat para sa akin, pinakamahusay. Kasi marami na akong pinagtiis sa gawain ng Diyos. Marami na akong pagtitiis na ginawa, di ba? No? Kaya pagka may natatanggap tayong bagay na hindi ganun sa ine-expect natin, hindi tayo masatisfy, no? So, wala namang issue sana dito kung ang unang pinasweldo ay yung mga naunang pumasok sa ubasan, yung mga 6 a.m., 9 a.m., 12 a.m., no? Wala naman, pero nakita nila na binigay doon sa nahuli ay napakalaki kung kukumpara sa kanila na ilang oras, 12 oras o 8 oras na nagtrabaho, no, para sabihin nila unfair talaga, no? So, yun ang feeling nila na unfair, no? Hindi karapat dapat sila sa ganung lang na blessing. Yun ang iniisip nila. Hindi sila karapat dapat sa ganung lang blessing, no? Na nakuha nila, no? Na feeling nila nalamangan sila, no? Pero hindi. Tandaan po natin, yung may karapatan ng Diyos na kung anong gusto niyang gawin, kung sinong gusto niyang pagpalain, sinong gusto niyang bigyan ng biyaya at pagpapala, may karapatan ng Diyos kung kanino na niya ito ibibigay. Hindi tayo dapat magreklamo, no? Baka mamaya tinetesting lang tayo ng Lord, no? Kung anong uri tayo, no? So, tingnan po natin, may mga tao, yung young ruler na yon, yung kaninang sinabi ko sa inyo sa Matthew 19, yung young rich man na to, no? Siya, busy-busy siya na pagpapalaki ng kanyang kayamanan, pagpapadami ng zero ng kanyang bank account. Pero itong lalaking ito, no, sinabi niya na nagawa niya lahat, yung kautusan. Nasunod niya lahat ng kautusan, no? Ini-expect niya na pwede na siya sumunod sa Panginoon kasi lahat nagawa na niya. Pero may kulang pa sa kanya. Kasi kung sa kautusan tayo, dun sa pagsunod tayo sa kautusan, hindi natin masusunod yun no? Talaga no? Yung huli, no, sinabi ng Panginoon, sige, ibenta mo nga yung kayamanan mo at ipamahagi mo nga sa mga tuka at sumunod ka sa akin. Kung yung pagsunod sa kautusan, hindi tayo maubusan ng gagawin kung gusto mong sumunod sa kautusan. No? Pero hindi niya nagawa kasi mahalaga sa kanyang kayamanan. Kung kukumpara tong young rich ruler na ito doon sa isang lalaki na tulisan na nasa isang panig ng ating Panginoon, sa kanang bahagi ng ating Panginoon, no? Yung lalaking tulisan ng mamamatay na ang Panginoon na sumampalataya lang sa Diyos, kay Jesus Christ, na sinabi niya, Jesus, sabi na magnanakaw, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. No? Tan sabi sa kanyang Panginoon, today, you will be with me in paradise. No? So, yung lalaking to namatay, kasama, pagtapos na mamatay mamatay ng ating Panginoon Jesus, sinama si Jesus
sinama ng Panginoong Jesucristo itong lalaki ito sa kanyang paraiso. No? Now, so ibig sabihin, pero yung lalaking yung young ruler na ginawa lahat ng kautusan mula pa ng bata siya, hindi nakasunod sa ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? No? Okay. Halimbawa, sino kaya na nasa atin ngayon nag-isip-isip? Ako, pag ako pumasok pagdating ko sa langit, hindi mo sasabihin pag ako pumasok sa langit. Kasi alam natin, kung ikaw ay patuloy na nanampalataya, kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, at patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, no? Nananatili sa kanya, nanatiling bagong nilalang, nanatiling sumasampalataya sa kanya, meron tayong buhay na walang hanggan. Kung dumating na yung punto na tayo mawala na dito sa lupa, at nandun, tinawag na tayo ng Panginoon doon sa langit, siguro, naisip mo rin ba na hanapin mo tong lalaking ito? No? Itong lalaking ito na namatay na nakapako sa krus, nakasama ng ating Panginoon, no? O kaya, meron ka bang kakilala na lalaking mamamatay tao, napakasama, sinungaling, mamamatay tao, mangangalunya, lahat na ng kasalanan sa kanya. Pero dumating yung time, bago siya mamatay, kinonfess niya sa kanyang sarili, kinonfess niya sa harapan ng Diyos na siya isang makasalanan. Inamin niya ang kanyang mga kasalanan, humingi siyang tawad sa Diyos, at ninais niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At namatay ang lalaking ito, nakakilala mo, at siguro kung ikaw ay namatay din, hanapin mo itong kakilala mo ito. At pag nakita mo sa langit, anong mapipil mo? Diba? Minsan, kung anong mapipil mo, ganun din ba kagaya ng lalaking mayaman na nagsabi na ginawa ko lahat ng kautusan mula pa ng ako ay bata pa? No? At sasabihin mo rin ba unfair ang Panginoon? Tandaan po natin, ang kahanaan ng Diyos ay hindi nakabase doon sa tinatawag na pagsunod natin sa mga utos, no? O yung tinasabi na yung kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng merit, kundi sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus lamang ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, no? Kasi ang lalaki ito, yung ruler, ay yung rich man, lagi niya sinabi, what can I do to inherit the kingdom of God? Hindi naman ikaw ang gagawa Diba? Kundi si Kristong gumawa na, ang nagtapos na, ang nagbayad na ng ating mga kasalanan, at siyang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. No? At kagaya ni Pedro, na sinabi niya kay Jesus, Lord, ano man mapapala namin? We left everything for you. Iniwan namin ang lahat para sa iyo. Ano mapapala namin? No? Minsan ganyan tayo dahil nagbigay ka ng tithes, dahil nagbigay ka ng malaking offering o nagbigay ng malaking tithes, na-expect mo talaga agad na feeling entitled ka na tumanggap ng mas malaking bagay. Totoo naman talaga yun. Kaya ng Diyos gawin yun. Pero hindi mo gagawin yun dahil lang sa motive. Ang tinitingnan lang, Lord, yung motive natin. Pwede tayong gumawa noon. Pero ang motive natin, kaya mo lang ba gagawin yun para tumanggap ng mas malaki? Diba? Hindi mo ba kaya maglingkod sa Diyos na hindi ka nag-iisip na may kapalit agad? Tama po ba? No? It's not about you. It's not about us. But it's about Jesus. Lahat ng bagay patungkol lang sa Kanya. Yung paglilingkod sa Kanya. Yung masaya na tayo na paglingkuran natin siya. Masaya na tayo, nagagamit tayo ng Panginoon. Yun, no? Ang problema sa parable nito, hindi yung tinatawag na injustice o yung tinatawag na cruelty ng landowner. Hindi siya injustice ang Diyos na kundi, tandaan po natin, hindi siya unfair. Kung siya man po ay magbigay ng biyaya at pagpapala sa mga tao na akala natin hindi sila karapat-dapat, huwag mo na sabihin hindi karapat-dapat, hindi natin alam, hindi natin tiyak
ang puso ng mga taong yon, di po ba? No? So, ang isipin natin, napaka-gracious ng Diyos. Ang Diyos ay punong-puno ng biyaya at awa. Bakit? Kahit yung mga huling pumasok, sinasweldo pa rin yan ng tama ng maayos No, alam niya yung taong ito yung mga nahuli, kailangan din ng pagkain na kung sila'y uwi na walang dalang pagkain, magugutom ang kanilang mahal sa buhay. No? Kaya, grace ng Lord yun. Yun ay act of grace. No? Hindi lang sila maunawaan ng mga nauna. Hindi ba nila nakita yung grasya ng Diyos? No? Kaya nga sinabi ng Panginoon sa bandang huli, no? Tandaan nyo, yung kasalanan ba ng landowner na mag-extend siya ng grace sa mga taong akala niya ay hindi deserving, di ba? Kundi gracious lang ang landowner. Mahabagin lang siya, di ba? No? Ano kung hindi naghirap yung mga nasa dulo, yung mga huling gumawa, hindi sila gano'ng naghirap, konting hirap na lang. Bakit nagtatampo ka? Bakit nagdadaldal? Bakit nagko-complain ka? Bakit sinasabihan mo unfair ang Diyos? No? Minsan, mahilig lang tayong mag-judge sa ating kapwa. No? Feeling natin na tayo'y nalamangan, feeling natin mas mahusay tayo, feeling natin mas karapat-dapat tayo. Pero, yung storyang ito, yung parable na ito, ay nagpapakita ng passion ng Lord sa mga forgotten. Yung mga taong yun, yung mga nasa huli, kaya huli yun na-hire Kasi walang kumuha sa kanila. Siguro baka may iba doon, may kapansanan. Yung iba doon, patpatin. Kaya hindi sila makuha-kuha. Pero yung mga naunang na-hire, yun yung malalakas, yun yung magaganda ang katawan, matipuno. Kaya sila yung unang na-hire kasi doon sila lalagi sa marketplace kasi naghahanap sila ng trabaho. Ano naman kung pasweldohin ng landowner itong mga nahuli ng kagaya rin ng sayo? Hindi ba? Karapat-dapat din naman ang ating Panginoon na gawin niya kung ano yung gusto niyang gawin sa mga bagay na nasa Kanya. Di ba? Tandaan po natin, alam nyo, mga kapatid, it's not about us, no? Minsan, yung mga malalakas, yung mga taong nauna, siguro sila yung sabi, oy, kami ang unang kukunin kasi malalakas ang katawan namin, magwapo kami, maabilidad kami, no? Mahusay kami, puros gano'n, no? Pero yung mga nasa huli, hindi yan kukunin kasi mga patpatin yan. Mga mukhang pulubi talaga yan, no? Pero tayo, mga kapatid, no? Kailan tayo magnanais na ano man yung lakas natin, ibigay natin sa Diyos kahit na anong pasweldo. Ako nga nung inaaral ko to naiyak ako kasi minsan nasasabi ko, Lord, ganito. Tapos minsan alam mo rin yung pangangailangan ko. May mga pangangailangan ako sa sarili ko, sa pamilya ko, no? Binigay ko lahat para sa iyo, pero bakit yung minsan kinakapos, ganito, minsan kinukulang, no? Na-touch din ako, hinipo rin ako ng Panginoon na sabi ko nga, Lord, sorry kasi minsan naalala ko rin yung sarili ko, naalala ko rin yung mga bagay na pangailangan namin, di ba? So, pero sabi ko, salamat sa iyo kasi mabuti ang Panginoon kasi tinutulungan niya tayo ng Panginoon na maintindihan natin, maunawaan natin kung ano yung plano at kalooban niya sa atin. Alam mo, kung magtatapat tayo kahit na hindi tayo nagre-reklamo, wala tayong reklamo, ano man ang pagkagamit sa atin ng Diyos, kahit na ikaw ang ginagamit ng Panginoon na mas marami ka ng tiniis, marami ka ng ginawa para sa gawain ng Diyos. Sa bandang huli, pag naman siya ang nagbigay sa iyo ng mga biyaya at pagpapala, makikita mo
sobra-sobra ang mga biya at pagpapala ng ibibigay sa iyo ng Panginoon. Tama po ba? No? So, magpatuloy lang tayo magpagamit sa Diyos. Ano man yung, huwag tayo magreklamo kahit minsan hindi tayo na-appreciate ng iba, minsan hindi sila nagsasabi ng thank you, hindi sila nagbibigay ng encouragement, kahit na hirap-hirap ka na sa pagpapagamit, hirap ka na sa pagtatrabaho, pagwawalis ng church, pagluluto, pagpapalo up, okay lang. Basta ang nakakita ng lahat ng bagay na ginagawa natin ay ang Panginoon, no? At kaya nga sinabi Panginoon na merong mga nauuna na nahuli at may nauhuli na nauuna. Tayo na nauuna, okay lang na wag tayong magkaroon ng kaisipan sa mga tao na kahit konti lang yung gawain nila sa gawain ng Diyos at pinagpapala pa sila. Okay lang, maging masaya tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin at sa buhay nila. Tama po ba? No? Ngayon, wag natin i-take for granted yung grace ng Lord. Magpatuloy tayong maglingkod sa Kanya. Wag maging excuse na sabihin natin, marami tayong trabaho, marami tayong ganyan. No? Lagi nating i-prioritize ang gawain ng Diyos. Magpasalamat tayo na tayo pinili ng Panginoon na tawagin para sa Kanyang gawain. No? Tong lalaking to hindi nakasunod dahil sa yung rich man, hindi siya nakasunod sa ating Panginoon dahil sa hindi niya talaga prioritize o pina-priority ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Malalaman din ng Panginoon, no? Kung sino tayo sa kanyang harapan, no? Salamat sa Diyos. Sige po, mag-pray po tayo. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah. Maraming salamat sa mga revelation. Maraming salamat sa mga pangunguna mo. Maraming salamat sa iyong mga salita. Lord, tulungan mo kami masumpungan mo na laging tapat sa iyo, laging nagpapagamin sa iyo at huwag kaming mag-isip ng anumang bagay. Kung kami ay wala nito, wala noon, bagamat kami ay tapat na naglilingkod sa inyo, okay lang. Ang mahalaga, alam namin ang ginagawa mo ay para sa amin at para din sa iba na aming mga kapatid o sa ibang tao. Masaya kami kung may mga pinagpapala ka kaysa sa amin. Masaya kami kung sa mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin, sa mga pagtitiwala na pinagkakaloob mo. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat dahil nagagamit mo kami sa mga gawain mo. Maraming salamat na kapag wawagi kami ng mga kaluluwa at hindi po kami titigil. Kahit po walang sahod, walang benefit o walang ganito, okay lang po Panginoon dahil alam namin na hindi ka liko, hindi mo na lilimutan ng lahat ng bagay na ginagawa namin para sa iyong pangalan. Salamat po Ama, pinupuri ka namin at patuloy po kami na susunod sa iyo at maglilingkod po sa iyo. Pagpalain mo ang mga kapatid na nakinig, basbasan mo ang lahat ng mga nakikinig bago man o hindi. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa at yung mga kapatid namin na may pangangailangan ngayon, abutin mo po sila. Sila na may mga problema, mga kapighatian, mga kaguluhan sa isip, sila na may problema sa relationship, sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, sa kanilang mga kani-kanyang anak, sa kanilang mga magulang, sila na may problema sa financial, yung mga kapatid namin na may sakit at karamdaman, lahat po ng mga prayer request ng aking mga kapatid, lahat na naghiling na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng sariling tahanan, magkaroon ng sariling sasakyan, makapasa sa board, makapasa sa exam, makakaroon ng negosyo, magkaroon ng maayos na trabaho, magkaroon ng kagalingan ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga kapatid namin na may mga matitinding sakit at karamdaman, cancer, Lord, may mga buko sa katawan, Lord, sa oras nito, magpatotoo po kayo sa amin at magbigay po kayo ng kagalingan. Lahat po ng uri ng sakit at karamdaman na naapektuhan kami sa aming katawan. Sa oras nito, we rebuke every sicknesses and diseases. We come against you in the name of Jesus Christ of Nazareth.
Sa oras na ito, kinakansela namin lahat ng espiritu ng sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan banal ng espiritu. At ang kagalingan ay padaluin mo sa katawan ng aking mga kapatid sa oras ito mula ulo hanggang talampakan. Sila na mga may dalahin, Panginoon, may walang pampagamot, walang pampadoktor, walang pampaopera, walang pampagastos sa kanilang chemotherapy. We are praying, Lord, gumawa ka ng dakilang himala sa buhay po nila. Tulungan mo sila, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw mangusap sa kanila, paalala mo sa kanila ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord, maraming salamat po. Basta mga pagpalain ng aming buhay, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, ang aming mga anak, ang aming mga kanya-kanya asawa, ang aming mga kapatid, ang aming mga kapatid kay Kristo, ang mga nakikinig sa aming live stream, kilala man namin o hindi, pagpalain mo po sila, lumago pa sila sa pananampalataya at makilala ka pa nila ng lubusan. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Ingatan mo kami lahat sa aming pamamahinga, bigyan mo kami ng maayos na pamamahinga, bigyan mo kami buhay at kalakasan sa araw ng bukas. Si Mayo, ang kapurihan, kalawatian, karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.